Isang amang mahigit 25 taong naghulog ng kontribusyon sa PhilHealth. Pero nang maospital at pumanaw, hindi raw nakakuha ng benepisyo dahil hindi umano umabot ng 24 na oras ang pananatili sa ospital. Kaya ang sentimiento ng marami, mahigit 25 taon kang naghulog pero sa oras ng iyong pinakamatinding pangangailangan, hindi mo rin ito magagamit? Payag ka ba pag ganon? Sa isang Facebook post nitong June 12, ibinahagi ni Maria na kailangang sumailalim sa isang operasyong aabot umano sa 2 hanggang 4 na milyong piso ang asawa niyang si Marvin. Pero nitong June 4, 2026, tuluyan ng pumanaw si Marvin dahil sa brain hematoma. Sa loob ng wala pang 24 na oras na pananatili sa ospital, umabot sa halos 200,000 piso ang kanilang bill. Ngunit nang lumapit si Maria para gamitin ang PhilHealth ng asawa, isang malamig na denied ang natanggap niya mula sa ospital. Ang dahilan, hindi raw umabot ng isang araw ang confinement nito. To be fair, hindi naman basta-basta nabuo ang 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Isa itong patakarang idinisenyo para maiwasan ng mga questionable claims at matiyak na ang mga benepisyo ay talagang napupunta sa mga kasong nangangailangan ng pagkakakonfine sa ospital. Pero mula nang maipatupad ito, malaki na rin ang nagbago sa larangan ng medisina. May mga emergency cases ngayon na nagagamot, na ililipat, o di kaya binabawian ng buhay sa loob lamang ng ilang oras. Kaya ang tanong, angkop pa ba ang isang sistemang naglalagay ng malaking bigat sa tagal ng pananatili sa ospital o dapat nang mas bigyang halaga ang aktwal na kondisyon at tunay na pangangailangan ng pasyente? Samantala nitong June 14, naglabas ng pahayag ang PhilHealth at sinabing nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya. Sa isang interview naman itong June 15, sinabi ni PhilHealth spokesman Dr. Israel Pargas na makikipagpulong si PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado sa pamilya ni Marvin para magpaabot ng tulong. Nilinaw rin ni Pargas na mayroon silang nakalaang packages para sa mga stroke at emergency cases na binawian ng buhay sa loob lamang ng 24 na oras na nagkakahalaga ng 70,000 pesos hanggang mahigit 100,000 pesos. Ayon sa PhilHealth, posibleng nagkaroon ng pagkakaiba sa interpretasyon o pagpapatupad ng mga umiiral na benepisyo o package, kaya hindi agad ito nailagay sa bill ng pasyente. Tiniyak din ng ahensya na ibibigay nila ang full reimbursement sa pamilya para sa mga benepisyong dapat nilang nakuha. Kasabay nito, inuutos rin ang holistic review para sa kanilang controversial at 24-hour confinement rule. May mga pulisiyang ginagawa para protektahan ang sistema, pero kung may mga benepisyong nakalaan naman pala, bakit hindi ito agad nakararating sa nangangailangang pamilya? Dahil sa huli, hindi lang benepisyo ang hinahanap ng mga miyembro ng PhilHealth, kundi ang kasiguruhang sa oras na pinakamatinding pangangailangan, makukuha nila ang tulong na para sa kanila. Ito po ang papapin ng digital media, Yolo Velasco, para sa FYP, for your perspective.